Good morning, ka-coffee. Yan, balik Manila na tayo. Magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Oy, ang sinasabi ng presidente, walang sinuman ang sisinuhin sa investigasyon ng ICI o ng Independent Commission for Infrastructure, kahit ang kamag-anak niya, kahit si Speaker Martin Romualdez. Kahapon may init-init na usapan yan no? Kasi pilit na idinidikit ng mga dilis, nagra-review na, pilit na idinidikit ng mga dilis itong si Romualdez dito sa flood control scam. Alam mo kung bakit? Gustong-gusto nila matanggal si Speaker Martin Romualdez. Na-post ko na yan matanggal bilang House Speaker. At ang plano may nakarating sa atin si Gloria daw po ang ipapalit. Si Gloria, alam niyo yan, makasara yan. At kapag si Gloria ang House Speaker, possible scenarios ito makokontrol nila ang House. Mabilis lang makakapag-file ng impeachment complaint yang mga yan. Hindi kay Sara kundi kay Pangulong Bongbong Marcos. And syempre may mga kakampi pa rin may mga dilis senators pa rin. Diyan sa Senado, si PBBM ang i-impeach nila. Ang resulta, mas mapapaaga ang pag-upo ni Sara Duterte. Yan yung mga nakarating sa atin na intel hindi yan gawa-gawa. Kaya ingat kayo ka-coffee Pilit nilang binubuwag ang House of Representatives para magawa nila yung gusto nila. Step by step yan, nakaplano yan. Kala nila hindi sila mabubulgar dyan sa plano nila. Anyway, sabi kasi ng isang nag-post kasi ako, di ba, patungkol sa issue na yan. Sabi ng isang netizens, ng isa nating basher ibig sabihin, hindi naman nanagot si Speaker Martin Romualdez. If ever involved siya dyan sa anomalya sa flood control projects. Kasi ayaw niyong matanggal siya dyan sa House of Representatives. Wait, sinabi ba natin na hindi na siya mananagot if ever na involved siya? Nagkakamali kayo. Dahil mismo ang presidente ang nagsasabi, wala siyang sisinuhin. Kasama dyan yung kanyang mga kamag-anak, definitely, pinsan niya, si Speaker Martin Romualdez, kasama yan dyan. Hindi siya absuelto dyan. Sabi ng presidente, sabi sa balita, PBBM assured the public that no one, walang sino man, not even his political allies or family members, would be spared from the scrutiny of the Independent Commission for Infrastructure, or ICI, as it investigates alleged irregularities and ghost projects in the government's flood control program. Okay. May ginawa na ba si PBBM na similar to that situation? Na wala siyang sisinuhin kahit sino pa yan? Kaibigan, allies, or kahit na sino pa pong madikit sa kanya? Remember? Attorney Vic Rodriguez. Tatandaan ninyo? Ganyan yan, Very close yan. 2016 pa lang, very close yan. Ipinagtatanggol ni Vic Rodriguez si PBBM. And si PBBM ganoon din, vice versa. Mutual yung relationship. As in, very close sila. In fact, ano ginawa ni PBBM nung nanalo siya? Ginawang executive secretary. Si Vic Rodriguez. Executive secretary. Hindi mo alam kung gaano kalakas yun. Little president yun. Little president sa executive. Sa kanya dumadaan lahat ng papeles. Final checking bago dumating din sa presidente. Very close sila. In short, kaalyadong ni PBBM si Vic Rodriguez. Pero na-involved sa korupsyon. Nadawit siya sa korupsyon. Kung si PBBM, puproteksyonan niya yung kaalyado niya, kahit na alam niyang may ginagawang kalokohan, pagtatakpan niya, hindi niya sana tinanggal si Vic Rodriguez. Again tinanggal hindi nag-resign. Tinanggal. Pero, para maganda pa rin ang exit, para may kaunti pa ring decency na may iwan kay Vic Rodriguez, pinag-resign. Alam niyo na yan, ka-coffee. Pag pinag-resign, ano yung dahilan? Para makasama yung pamilya, para sa kanyang kalusugan, magkaroon ng bonding time with his relatives. Alam niyo nang ibig sabihin yan. Later on, sumakabilang bakod si Vic Rodriguez. Doon nagkakahalataan na. Nagkakabulgaran na. My point is, kahit ganoon ka pa kadikit, kasing dikit ni Vic Rodriguez, or sige ni Romualdez na pinsan, hindi ka pagtatakpan ng presidente. That's my point. So,
Kung nagawa ni PBBM yan kay Vic Rodriguez, pwede niya ring magawa yan ngayon. At wala na siyang wala na siyang pagtatakpan kahit sino man. Dahil closest ally niya nga yun eh. Si Vic Rodriguez nagawa niyang tanggalin eh. Ano pa itong mga to? Diba? Hindi niyo na mapipigilan ng presidente dyan. Hindi niya sisinuhin kahit sino man. Kahit sino man. Dito sa flood control projects na yan. Dahil pikon na pikon na pikon, yamot na yamot na yamot, inis na inis na inis na ang presidente sa nakawan sa gobyerno, sa systematic na nakawan. Again ha, systematic na nakawan. Ibig sabihin, may proseso na sila. Scam na, budol na nangyayari na sa napakaraming mahabang panahon. Napakarami na mahaba na, doble na. Nakatanim na sa gobyerno yung nakawan na yan. Wala ni sino man ang nagkaroon ng interest na buwagin yan. Tanging si PBBM lang. Previous administrations, pakialam ba nila yan? Pakialam ba ni Cory Aquino na banggain ang mga kontraktor? Pakialam ni Gloria na banggain ang mga congressman? Pakialam ni Erap? Pakialam ni Duterte? Pakialam ni Pinoy sa mga kontraktor na yan? Malalaking tao yan, babanggain ko yan? Wala sa kanila ang nakaisip niyan. Tanging si Presidente lang. Si PBBM lang ang nakaisip na banggain natin yan, and let's end to this systematic corruption in government. Tapusin na natin itong mahaba at sistematikong nakawan sa gobyerno. Dahil kawawa ang taong bayan. Isipin mo ha, kung lahat ng pera itong ninanakaw ng mga magnanakaw, napupunta sa serbisyo ng mga Pilipino, napupunta sa transportation, napupunta sa healthcare, napupunta sa education, at sa ilan pang mga sektor ng gobyerno, hayahay sana ang Pilipinas ngayon eh. Tingnan mo nangyari, napag-iiwanan tayo. Hindi siya nagyayabang ha, panahon ni Marcos Sr. sa ASEAN or Asia, isa tayo sa pinakamaunlad. Umupo si Cory, wala, sige, bagsak na ang Pilipinas. Kawawa ang Pilipino. Di ba? Wala na ulit pag-asa. Kung hindi ginawa ni PBBM yan, wala yan. Wala akong nakikitang tao na kayang labanan yung ganyan katinding korupsyon. Kayang labanan ng mga senador, congressman, mga bilyonaryo na kontraktor dahil sa nakaw. Wala akong maisip. Even si Digong, the strongest president na sinasabi ninyo ha, strongest president. Strongest ha, ewan ko kung anong definition nila ng strongest. Sabi nila, may political will. Nagawa bang banggain niya mga yan? Hindi. Namutawi pa yung pogo. Ano pa? Namayagpag pa. Ito mga contractor during the time of Digong. Remember the Farmally issue. Strongest president na yan ha. Hindi niya nagawang labanan yung mga yan. At alam niya na may korupsyon dyan sa DPWH. Alam na alam niya. Sabi niya mag-audit. Nasaan yung audit? What happened to the audit? May napanagot ba? Wala. Hinayaan lang. Tapos ikaw, gusto mo mag-resign si PBBM? Gusto mo palitan agad si presidente? Uy, gising. Tanggalin mo si president. Sinong ipapalit mo dyan? Alinsunod sa ating konstitusyon, si Sara Lustay. Next in line siya eh. Anong nagawa ni Sara? Tingin mo. Sabi ni Sara, kaya niya raw gawin yan in just a day. In just a day. Ganyan kayabang ha. Isang araw lang daw, kaya niyang gawin yan. Sus, Maria Josep. Paano niya magagawa yan isang araw? Walang due process. Pagtsutsugin niya yung mga yan. Gaya ng ginawa ng tatay niya. Walang due process ha. With emphasis doon sa due process. Walang tamang proseso. Mali rin yun. Isang araw, Diyos mio, Marimar. Sino makakagawa ng isang araw na yan? Systematic na nga yung corruption na yan. Baka paglabas pa lang ng memo, kulang na yung isang araw. Pangalawa, may napatunayan ba si Sara? May capacity ba siya to lead the country? Vice President siya. Wala tayong makitang capacity to lead the country. Meron to leave the country. To live, layasan ng Pilipinas, hala abroad dito, abroad doon, yun. Hindi to lead, hindi ang mamuno. Wala tayong nakikita kay Sara Duterte. Tapos yan ang gusto nyong ipalit. Hinihikayat yung mga Pilipino, hala sige lumabas tayo sa kalsada. September 21, magkilos protesta tayo. Patalsikin natin si PBBM. Ano ka, hello?
Natatawa ka ba? President Marcos na presidente mo, oh. Tignan mo yung accomplishments, napakaganda. Papalitan mo ng Sara Duterte. Ayun, sa baba, oh, hindi pa umabot. Nasa baba. Isip. Huwag kayo papabudol dyan sa mga rally-rally na yan. Ay nako, sige, anong kapangyarihan ng ICI? Sige, nanumpa na kasi ito eh. Itong Independent Commission on Infrastructure, yung mga miyembro nito, nagsimula na po silang manumpa. Ibig sabihin, paspas karipas na ito. Tuloy-tuloy na po itong trabaho na ito. Ano yung mga kapangyarihan nila? Ano yung powers ng ICI? Sige, isa-isahin natin yan ha. Maglabas ng subpoena. That's the first, no? Ano ibig sabihin? Pwede sila magpatawag ng kung sino man. Si Senator, patawag nila. Si Congressman, ipatawag nila sa pamamagitan ng isang subpoena. Diba? May kakayahan sila niyan. Siyempre, kung wala silang ngipin, wala silang kapangyarihan, paano mapapatawag yung mga yan? Kung mayaman niya, bilyonar, ba't ka pupunta dyan? Anong authority mo? Diba? So, binigyan po ng kapangyarihan itong ICI ng power to subpoena. No? Pangalawa, humiling ng mga dokumento mula sa mga bangko, korte, kongreso at mga ahensya ng gobyerno. Understandable na yan, no? Pwede kaming mag-request ng documents, siguro yung report ng investigasyon dyan sa House of Representatives, pwede nilang hingiin yan. Bank records, kumusta yung mga transactions ng DPWH, ng mga engineers dyan, unless magbigay, or if nagbigay sila ng mga waiver, etc. Iba pang ahensya ng gobyerno, like DBM, definitely DPWH, gamit na gamit yan, DILG, kung saan man yan. Pwede silang humingi. May powers po sila na humingi ng dokumento sa mga ahensya na ito, sa mga institusyon na ito. Pangatlo, magrekomenda ng preventive suspension. Uy, very strong power ito ha. Ibig sabihin, kung sa tingin namin itong USEC ng DPWH na to, mukhang pakikialaman yung ebidensya ha. Mukhang susunugin ng mga ebidensya o sisirain ng mga ebidensya, dapat masuspend agad siya. Preventive suspension. The keyword is mag-recommend. Hindi sila magsususpend. They will recommend. Kanino nila i-recommenda? Halimbawa, kung mayor yan, sige, sa DILG, i-recommenda ninyo yan. O kung official ng DPWH, sa DPWH, o kung saan man yan. They can recommend. They suspend yung tao na yan preventively, no? Pangapat, humiling ng whole departure orders at asset freezes. Wow! Matinding kapangyarihan din ito ha. Humiling ng whole departure orders. Sa DOJ yan, di ba? O humingi ka ng lookout order, kung maraming level yan, o whole departure, ibig sabihin, huwag paalisin ng bansa itong mga tao na yan, pwede silang humingi niyan. And i-freeze yung kanilang assets. Halimbawa, itong Henry Alcantara. Sige, may 1 billion assets yan, kung saan-saan. Definitely, hindi lahat nakapangalan sa kanya, nakapangalan niya sa mga dummies, no, kamag-anak. If napatunayan nila, teka, link itong account na ito dito, o sige, pwede yang ipa-freeze. Ibig sabihin, hindi nila pwedeng magalaw yan. Hindi iaalaw ng bangko na i-withdraw yung pera na yan. May kapangyarihan din po ang ICI dyan. Panglima, magsumite ng criminal, civil at administrative na kaso sa mga nararapat na ahensya. Kumbaga, pupuliduhin na nila at their level yung mga isasampa nilang kaso o ano yung posibleng kaso na isampa. At ito yung mga ebidensya. Diba? Criminal, civil at administrative cases po yan. Naku, yari kayo dyan. At hindi lang po hindi lang po mga patungkol sa flood control projects ang iimbestigahan nila ha, kundi mga infrastructure projects na simula 10 years ago. Patras tayo. 10 taon yung kanilang covered. So mahaba-haba po yung trabaho nitong ICI. Siyempre, unahin muna natin yung mga flood control projects dahil dyan talamak eh. May mga nakikita na mga ghost, no? Iba't ibang ahensya, nakikita talagang ghost projects talaga yan eh. So yan po ang kanilang uunahin. So sino po ang bumubuo sa grupo? Meron na pong 4 na personality na nandiyan po sa grupo. Ang kanilang chairperson ng ICI, yan of course, kilala ninyo yan. Siya po si former Supreme Court Associate Justice simula 2017 to 2020 po, si Andres Bernal Reyes Jr. Siya po ang tatayong head o pinuno ng ICI, no? Ang pangalawa naman po ay
si former DPWH Secretary simula 2010 to 2016. Ano to? Pinoy time to. Ibig sabihin, natapos niya yung 6 years. Maganda rin to na meron tayo mula sa DPWH dahil alam niya po ang kalakaran dyan. Diba? Si Rogelio Babes Singson, miyembro po siya ng ICI. At ang pangatlong miyembro, kasi 3 miyembro lang yan eh. 2 miyembro, isang chairperson, total of 3, no? Si Rosana Fajardo, ito naman po ay mula sa pribadong sektor. Siya po ang country managing partner ng SGV and Company. Yan, sikat yan na auditing firm. Alam ko dyan, auditing firm yan eh, kasi may mga classmate tayo na CPA eh, di ba? Yan yung mga targets nila, malalaking kumpanya yan eh, mga SGV, no? Itong si Rosana Fajardo, tatayo po siyang miyembro. Yan, buo na po silang 3. Yung pang-apat na personality na sinasabi ko sa inyo, itong mayor po ng Baguio City, kilalang kilala nyo na yan, very active din po ito, si dating PNP Deputy Director General, si Benji Magalong. Tatayo po siya bilang Special Advisor to the Independent Commission or to the ICI. Tagapayo. Advisor, no? Nag-iisa pa lang siyang advisor kasi pwede naman sila mag-hire ng iba pang advisor. Kasi, bakit isinama si Magalong? Kasi ayaw sa kanya ng mga congressman na iba, pero sabi ng presidente, no. Nakausap ko siya pagpunta ko ng Baguio. Magaling yung mama. Very detailed yung kanyang report dyan sa flood control projects. Investigador eh. Dating pulis eh. So makatutulong yan sa tingin ng presidente. Makatutulong yan. So we have to trust the wisdom of the president. Diba? Makakatulong yan si Benji Magalong. So sila po yung bumubuo sa ICI. Paspas karipas na yan. Mapabilis na po itong investigasyon na to dito sa mga maanumalyang flood control projects. At isama na natin yung ibang infrastructure. O siya, sige. Baka may mga komento kayo, may mga opinion kayo, reaksyon, may mga gusto po kayo sabihin, ilagay dyan sa ating comment section para nababasa rin po yan ng iba nating mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook, baka di pa po kayo naka-like and follow, please like and follow YouTube, subscribe, TikTok, subscribe na rin po kayo at magsama-sama tayo ka-coffee sa aking susunod na videos. Paalam po sa inyo. Bye-bye.